Kabanata 751. Boom! Isang bigla ang pagyanig ang narinig. Biglang dahan-daang naglaho ang siyam na royal disciples sa ikatlong palapag. Bakit sila nawala? Nagulat ang ilang alagad. Gayunpaman, may malabong hula si Zephyr. Malinaw na ang siyam na disipulong ito ng mga maharlika ang pinakamahahalaga. Lahat sila ay mga eksperto sa espiritu, at mas nakakagulat at nakakatakot pa sila kaysa sa maraming eksperto sa mas lumang henerasyon na naruroon. Kung sila ang unang umatake, para bang gumuho ang langit at nabasag ang lupa. Sa oras na iyon, malamang ay wala nang maikukumpara sa kanila ang mga disipulo ng ika-6 na palapag. Kaya mas pinili nilang umalis kaysa manood. Ang pagkawala ng siyam na eksperto sa Royal Realm ay nagpapahiwatig na ang kompetisyon ay magsisimula sa pinakamababang antas ng mga disipulo sa ika-6 na antas. Hihihi. Totoo naman, noong nag-iisip pa si Zephyr. Sa unang palapag, isang malakas na tawa ang lumabas. Sa sumunod na sandali, isa pang plataporma ang lumitaw sa unang palapag, kasunod ang isang grupo ng 3 tao. Pagkalabas pa lang ng 3, parang may malakas na hangin sa ika-12 antas. Maging ang mga elder at ang The Academies ay nagbago ang kanilang mga mukha. Malinaw na ang 3 taong ito ay pawang napakalakas at pambihira. Ang nasa kaliwa ay isang magandang babaeng nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asol na damit pang palasyo, na may hindi maitagong maharlika. Nang bahagyang bumukas at pumikit ang kanyang magagandang mata, para bang 2 bituin ang nagbabanggaan. Bagamat nasa kalagitnaan na siya ng kanyang pagbibinata, ang kanyang kahanga-hanga at marangal na aura at maputing balat ay sapat pa rin upang makaakit ng atensyon ng maraming tao. Maestro ng palasyo, Lanhay. May bumulalas at tumingin sa magandang babaeng nakadamit pang palasyo. Malinaw, ang magandang babaeng ito ay ang Palace Master ng Lanhay. Ang palasyo ng Lanhay ay isang napakamahiwagang akademya. Mahiwaga ang pinagmulan nito at mahiwaga ang kinaroroonan nito, ngunit napakalakas ng lakas nito. Ang Panginoon ng palasyo ay isa ring nakamamanghang kagandahan noon. Kahit ngayon, siya ay kaakit-akit pa rin gaya ng dati. Sinasabing ang Palace Master ng Lanhay ay lumabas na sa espiritu at pumasok sa susunod na antas ng mataas na antas. Bukod sa kanya, ang nasa kanan ay tila ang matandang itim na demonyo. Di nagtagal, nakilala na ng lahat ang taong nasa kanan. Sa dulong kanan ay isang matangkad at payat na matandang lalaki. Matigas at walang ekspresyon ang mukha niya. Nang nakatayo siya roon, wala siyang sinabi, na parang walang anumang bagay sa mundong ito ang makakapagpagalaw sa kanya. Ang taong ito ay kilala bilang ang matandang itim na demonyo. May tsismis na ang matandang itim na demonyo ay parehong matuwid at masama, at ang kanyang mga pamamaraan ay walang awa. Kung siya ay masaya, maaari siyang sumayaw kasama ang isang demonyo. Kung siya ay galit, agad siyang magiging isang demonyong hugis tao. May bahid ng takot sa boses ng nagsalita. Maliwanag, naisip niya ang karakter ng matandang itim na demonyong ito. Medyo kakaiba ang taong nasa gitna. Sino ba tong taong to? May ilang taong nagtataka tungkol sa huli, na nakatayo rin sa gitna. Nakatayo ang lalaking ito sa gitna, pero mukha siyang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may ngiti sa labi. Walang makakakita sa tunay niyang iniisip. Gayunpaman, tila kapwa ang Panginoon ng palasyo ng Lanhay na nakasuot ng kasuotan ng palasyo at ang mukhang kakaiba na matandang itim na demonyo ay itinuturing ang taong ito bilang kanilang pinuno. Diyos ko! Mukhang ito ang amo ng mansyon ng mga demonyo sa lupa. Oo, ito ang amo ng mansyon ng mga demonyo sa lupa. Nakita ko na ang larawan niya dati. Sa wakas, may nakaisip ng pagkakakilanlan ng kabilang partido, at ang kanyang boses ay puno ng hindi mapigil ang pagkagulat. Maging si Zephyr ay hindi maiwasang bahagyang magtaas ng kilay sa oras na ito. Kabanata 752. Narinig din niya ang tungkol sa Earth Devil Mansion. Ang kakilakilabot ng Earth Devil's Manor ay lampas sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Kahit na magtulungan ang 5 akademya, maaaring hindi nila ito kayang makipagkompetensya.
Maaari itong ituring na isang kakilakilabot at pambihirang akademya o maaari ring tawaging isang organisasyon. Mas misteryoso pa sila kaysa sa palasyo ng lanhay. Ang dahilan kung bakit napakasama ng Earth Devil Mansion ay dahil sa kalupitan nito. Sinasabing isang disipulo ng Earth Devil Mansion ang minsang nakatanggap ng isang sinaunang mana, ngunit ang bagay na ito ay nakuha ng ibang akademya. Pagkatapos noon, ginamit ng akademi na ito ang sarili niyang lakas hindi lamang para makuha ang sinaunang mana na nakuha ng disipulong ito, kundi para mapatay din ang disipulo ng Earth Devil Mansion. Ang bagay na ito ay ginawa ng palihim, at kakaunti lamang ang nakakaalam tungkol dito. Gayunpaman, alam pa rin ito ng mga tao sa Earth Devil Mansion. Sa loob lamang ng isang gabi, naalis ang akademyang ito. Kahit walang nakakaalam kung ano ang nangyari ng gabing iyon, may isang taong nagsabi ng may katiyakan na ito ay kagagawan ng Earth Devil Mansion. Mula noon, ang Earth Devil Mansion ay naging napakasikat. Bilang Panginoon ng Earth Devil Mansion, natural lamang na kumalat ang reputasyon nito sa iba't ibang lugar. Sa oras na ito, ang mga pinuno ng mga masters ng akademya at mga pangunahing puwersa ay nagbigay-pugay din sa tatlong tao. Hahaha. Mukhang hindi pa tayo nahuhuli. Ang amo ng Earth Devil Mansion ay nagbigay din ng saludo sa mga master at elder ng academy at nakangiting sinabi. Habang nagpapalitan ng mga salita ang grupo ng mga tao. Maya-maya, bumalik na ang lahat sa kani-kanilang mga plataporma. Tulad ng ibang mga academy master, silang tatlo ay nasa unang plataporma. Gayunpaman, ang kanilang posisyon ay eksaktong nasa gitna ng larangan ng digmaan, at ang posisyong ito rin ang pinakamahusay. Malinaw niyang nakita ang lahat mula sa itaas. Ngayon, ako ang magiging tagapagpatupad nitong Royal Battle kasama ang Master ng Lanhay Palace at ang Old Black Demon. Sa tingin ko ay kailangang ipaliwanag sa iyo ang aming kapangyarihan at responsibilidad. Nakangiting tiningnan ng Mansion Master ng Earth Devil Mansion ang mga disipulo sa ibaba. Maging ang 9 na henyo sa antas ng hari sa ika-4 na palapag o ang mga disipulo sa ika-5 o ika-6 na palapag, nang makita nila ang maawang ngiti sa kanyang mukha, hindi nila maiwasang manginig. Parang may malamig na pakiramdam na lumitaw sa kanilang mga puso. Tungkulin natin yan. Kaya, tayong tatlo ang magiging pundasyon ng paghatol. Manalo ka man o matalo, sasabihin namin ang totoo. Walang posibilidad na baguhin ito. Walang pabor ng tao dito. Sana hindi ako sisihin ng mga master ng akademya sa pagiging masyadong malupit, hahaha. Umalangaw-ngaw ang tawa ng Master of the Earth Terminus Manor. Pagkatapos ay nakaakit ito ng tawanan ng lahat ng mga Panginoon. Pangalawa, yung enforcer na nabanggit ko lang. Nang sabihin niya ito, bahagyang gumalaw ang mga kilay ni Zephyr. Malinaw niyang naramdaman ang isang bahagyang lamig na nagmumula sa Master of Earth Devil Mansion. Kayang gamitin ng mga tagapagpatupad ng batas. Ang lahat para supalan ang lahat. Kung may maglalakas loob na gumawa ng mga kalokohan sa harap natin, hindi tayo mag-aatubiling parusahan tayong tatlo. Boom! Pagkasabi niya noon, isang mabangis na aura ang agad na kumalat. Bagamat panandalian lamang ang ganitong uri ng aura, para itong isang walang katapusang malamig na dagat, na direktang pumupuno sa nakapalibot na espasyo. Gayunpaman, sa sandaling lumabas ang kanyang mga salita, biglang nagbago ang mga mukha ng maraming disipulo. Tila tumama sa kanilang isipan ang mga salita ng Earth Devil Mansion Master. Kabanata 753. Ang tatlong taong ito ay mga hukom talaga. Gayunpaman, para mapili silang tatlo bilang mga hukom, makakakuha ka ng garantiya ng pagiging patas. May bumantong hininga. Parehong ang Palace Master ng Lanhay Palace at ang Old Black Demon ang tumupad sa kanilang mga pangako. Tungkol naman sa Panginoon ng Earth Devil Mansion, bagamat siya ay napaka-misteryoso at nanatiling tahimik at hindi pa nakakarinig ng maraming tsismis tungkol sa taong ito, halata sa kanyang mga salita na ang estilo ng taong ito ay mas malupit at malupit. Gayunpaman, palaging nararamdaman ni Zephyr na ang amo ng Earth Devil Mansion na ito ay tila medyo pamilyar. Tila nakita na niya ito sa kung saan dati. Ngayon,
Maghanda kayo para sa lahat ng disipulo sa ika-6 na palapag. Sa wakas ay umalangaw-ngaw ang boses ng matandang itim na demonyo. Ang boses ng matandang itim na demonyo ay kakaiba. May taglay itong lamig ngunit mayroon ding nakakasakit sa tainga at kasamaan, na talagang kakaiba. Boom! Habang nagsasalita siya. Gayunpaman, 12 hininga lamang ang kinailangan nito. Isang matinding pagyanig ang narinig. Bigla na lang, ang 6 na palapag na plataporma ay naglabas ng mga sinag ng maliwanag na liwanag. Sa sumunod na sandali, lahat ng mga initiate ng Academy na nasa 6 na palapag na plataporma ay lumitaw sa larangan ng digmaan. Sa sinaunang larangan ng digmaan, may mga bakas ng dugo na hindi maalis, na may dalang aura ng bakal at dugo. Makikita pa rin ang mga bitek na mahirap burahin. May mga marka ng espada, mga marka ng sibat. Napapaligiran silang lahat ng mga monolito, na mahirap basagin. Sapat na ito para protektahan ang mga taong nakapaligid sa kanila mula sa panunood. Sa sinaunang kapaligiran, lahat ng mga disipulo ay alerto. Sa sandaling ito, lahat ng mga inisyado ng Academy sa larangan ng digmaan ay nakatayo roon. Mayroong 10,000 mga inisyado ng Academy. Habang nagbabantay ang lahat, isang nakakapangilabot na kapaligiran ang nagsimulang lumitaw. Nagsimulang malaman ng lahat kung nasaan sila at kung bakit sila lumitaw doon. Isang magulong labanan. Magiging magulong labanan ito sa pagitan nila. Boom! Sumabog ang momentum. Sa sandaling ito, gumuho ang bundok at nabasag ang lupa. Bagamat mahigit 10,000 initiate ng Academy ang hindi kasing husay ng mga pro-disciples, hindi rin kasing husay ng pagiging half-step to spirit. Mas mahina pa sila kaysa sa mga eksperto ng Nine King Realm. Gayunpaman, bawat isa sa kanila ay isang napakahusay na henyo. Ang lakas at kakayahan ng lahat ay nasa antas ng henyo sa martial arts. Sa oras na ito, bigla niyang inilabas ang kanyang pinakamakapangyarihang lakas, na sapat na upang yanijin ang mundo. Sa itaas ng void, ang hindi mabilang na enerhiya ng liwanag ay nagsimulang gumalaw ng mas mabilis. Malinaw na ang mga monolith sa larangan ng digmaan ay nagsimula ng magkabisa. Oras. Kalahating oras. Ang mga napalipad, ang mga nagdeklara ng pagkatalo, ang mga hindi nakalaban, ay itinuturing na lahat na talo. Umatras na kayo sa kompetisyon. Malamig na sabi ng matandang itim na demonyo. Mayroong hindi maikakailang momentum sa kanyang tono. Buksan. Muli, isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw. Bigla, parang may matalas na palaso na tumusok sa kawalan at bumuo ng susi upang mabuksan ang mga kadena. Boom! Sa sandaling ito, nagsimulang kumulo ang lahat ng mga disipulo. Aura, lakas, ilipat, lihim na kasanayan. Ang lahat ay ganap na inilabas. Libu-libong tao, nang walang target, ang umatake ng walang pinipili, at saka kinailangan nilang protektahan ang kanilang sarili. Ito ay isa lamang hindi may lalarawang magulong labanan, isang hindi maisip na magulong labanan. Lumilipad ang mga bato sa ere, at humampas ang mga alon sa dalampasigan. Direktang nagyelo ang kapaligiran. Kabanata 754. Patayin. Sa wakas, hindi na napigilan ng isang disipulo ng Fire Cloud Sect ang kanyang kahangahangang kilos at piniling magsalita muna. Ang Fire Cloud Sect ay isang mahiwagang akademya. Ito ay itinayo sa isang bulkan na may kasaysayang halos 10,000 taon. Sa bulkang ito, mayroong kakaibang kapangyarihan ng elementong apoy. Karamihan sa mga disipulo rito ay nagsasanay ng mga kasanayan sa elementong apoy. Agad na itinaas ng lalaki ang kanyang palad at hinampas ito sa taong nasa tapat niya. Boom! Isang malaking kamay na parang apoy ang agad na kumalat. Hindi siya matatalo. Boom! Ang disipulo sa kabilang panig ay lumipad pa atras at nagliyab. Pagkatapos, dumura siya ng dugo at bumagsak palabas ng larangan ng digmaan, hindi na kayang lumaban. Isang talunan. Patayin. Sa isang iglap. Matagumpay na pinasiklab ng mga disipulo ng Fire Cloud Sect ang kanilang kagustuhang makipaglaban. Sandaling nagsimulang umatake ang lahat ng walang pakundangan.
Enerhiya na may talam, anino ng patpat. Mga anino ng palad, mga anino ng daliri, lakas ng kamao. Bigla na lang natulala ang lahat. Kumukulo ang lahat ng enerhiya. Ang kakilakilabot na eksena ay sapat na para magulat ang lahat. Medyo kawili-wili. Pagtingin sa magulong eksena. Napabuntong hininga ang ilang matatanda. Haha. Hindi naman masama ang disipulong iyon mula sa Fire Cloud Sect. Ito ay dahil ang disipulo ng Fire Cloud Sect ang unang gumawa ng hakbang. Natural lang, sa isang banda, nakakuha siya ng maraming atensyon. Maraming tao ang nagsimulang magbigay ng kanilang atensyon sa kanya. Ang taong nagsalita ay ang Academy Master ng Great Yan Sect, si Nangong Banlong. Nakasuot siya ng ginintoang damit ng dragon at nakaupo roon ng may ngiti sa kanyang mukha. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay likas na ipinanganak na may mga matang agila. Kapag iminulat at ipinikit niya ang kanyang mga mata, mahirap takpan ang isang matalas na kariktan. May bali-balitang ang Academy Master ng Great Yan Sect ay orihinal na prinsipe ng isang malaking bansa. Kaya naman, kahit na siya ay naging Academy Master ng Great Yan Sect, palagi siyang nakasuot ng dragon robe. Sa oras na ito, malinaw na may tinitingnan si Nangong Banlong. Isa itong matandang lalaki na nakasuot ng nagliliyab na damit pandigma. Pinaikit niya ang kanyang mga mata, na parang gumagala sa malawak na kawalan. Ang kanyang matandang hininga ay parang kandila na nasa huling mga taon nito, handang mamatay anumang oras. Gayunpaman, walang sino man ang magmaliit sa kanya dahil ang taong ito ay ang Academy Master ng Fire Cloud Sect, si Wu Lingzi. Sinasabing isang matandang halimaw na nabuhay ng mahabang panahon ay may kapangyarihan ng apoy sa buong katawan. Wu. Hindi rin mahina ang mga disipulo ng iyong dakilang Yan Sect. Dahan-daang iminulat ni Wu Lingzi ang kanyang mga mata. Ang malabong mga matang iyon ay may dalang kaunting nagliliyab na liwanag habang ibinubuka niya ang kanyang bibig at nagsalita. Sapat na ang mga eksperto para matukoy kung sino ang mas malakas. Kahit na napakaraming inisyado ng Academy, hindi sila magtatagal. Di nagtagal, mahigit 1,000 disipulo ang pinalipad. Mayroon ding kaunting swerte. Ang mga disipulo na nasa larangan ng digmaan ay maaaring hindi makapangyarihan, ngunit ang ilan ay lubhang maswerte. Sa dami ng tao, malamang naligtas sila kung makapasa sila sa pagsusulit. Ha! Isang galit na galit ang narinig. Sa susunod na sandali, nayanig ang kawalan. Isang matipunong figure, parang isang barbaric god of massacre, ang may hawak na tungkod na gawa sa buto, na nagdulot ng pagsabog ng hangin. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Hindi inaasahan, sabay-sabay na napaatras ang mga nakapalibot na disipulo. Ha. Humagalpak sa tawa si Eric Chavez ng Beast Peak. Ito ay dahil ang disipulong may hawak na tungkod ng buto ay walang iba kundi ang kanyang disipulong si Dudley Langstaff. Tulad ni Yang, ang ancient draconic bloodline ay malayang linangin. Isa rin itong uri ng bloodline ng halimaw na unggoy. Mayroon itong walang katapusang lakas at kapangyarihan ng demonyo na kayang yanijin ang kalangitan. Naabot na niya ang level 9 agility at hindi mas mahina kaysa kay Yang. Kabanata 755. Hindi napigilan ni Eric Chavez ang pagtawa habang pinapanood ang kanyang disipulo na nagniningning. Binabati kita, kapatid na Eric Chavez. Mukhang magniningning ang inyong Boundless Academy sa pagkakataong ito. Isang boses na kasing banayad ng hangin ang narinig. Ang taong nagsalita ay si Big Elder ng Great Yan Sect, si Jun Zishao. Sa harap ng isang maginoo, hindi siya binigyan ni Eric Chavez ng kahit anong mukha. Sumanghal siya at hindi direktang sumagot. Sa kabilang banda, ang huli ay ngumiti lamang at tila wala sa pokus. Para sa labanan. Sa kabaligtaran, si Zephyr ay lubos na relax. Kumislap ang kanyang anyo at naging isang enerhiya ng liwanag. Saan man siya magpunta, isang patong ng kakaibang kinang ang lumilitaw. Nakarating na sa isang kamangha-manghang antas si Flash Shining. Kadalasan, hindi pa nauubos ang mga galaw ng kalaban, pero nakita na ni Zephyr ang tunay na Denarianan ng kalaban. Lahat sila ay magaan at madaling paliparin.
Kung iilang simpleng tao lang. Marahil ay sapat na iyon para makita ng malinaw ng mga taong may misteryosong poster ni Zephyr. Gayunpaman, dahil sa napakaraming inisyado ng Academy na nakikipagkumpetensya, hindi ito makikita ng mga ordinaryong tao maliban kung pagmamasdan nila ito. Sa makatuwid, hindi napansin si Zephyr ng ilang panahon. Nako! Pumunta ka sa impyerno. Sa hangin. Isang malamig na boses ang nagmula sa tainga ni Zephyr. Sumabog ang boses niya sa pagpatay. Pinanginig nito ang mga tao na parang nasa isang kuweba ng yelo. Swoosh! Bumantong hininga siya papasok at palabas. Bigla na lang, parang sirang buwan, naglabas siya ng kaunting nakakabaliw na enerhiya at agad na lumipad patungo kay Zephyr. Umikot ang gasuklay at lumabas na pinaikli ng isang matalas na tunay na enerhiya. Ang tunay na enerhiya ay lubos na matibay at may mahiwagang tekstura. Malinaw na hindi ito isang ordinaryong puwersa, kundi isang lihim na kasanayan. Bahagyang napakunot ang noo ni Zephyr. Malinaw na niyang nakita ang taong ito. Ang lalaking ito ay minsan nang nakita ni Zephyr at minsan ding lumitaw sa Great Yan Sect. Malinaw na isa siyang Academy initiate ng sect at ang kanyang lakas ay nasa peak level 9 agility, na lubhang nakakatakot. Habang umaatake siya, napakadeterminado niya. Sa isang iglap, ang malabwan na lakas ng kalaban ay malapit na. Duan Kung Chen. Hindi kinailangang mag-isip ng masyado ni Zephyr para isipin ang susi. Malinaw na ang disipulo ng Great Yan Sect ay nakatanggap ng utos mula kay Duan Kung Chen, kaya naghanap siya ng makakausap niya. Ang peak level 9 agility ay hindi isang ordinaryong martial artist, kundi ang pinakamakapangyarihang realm sa agility. Malamang na maaabot niya ang kalahating hakbang patungo sa spirit. Keke. Itong batang to talaga. Naningkit ang mga mata ng Panginoon ng mansyon ng mga demonyo sa lupa, ngunit hindi nagtagal ay lumiwanag ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa isang direksyon at sinabing may bahagyang ngiti, na mukhang interesado. At ang taong tinitingnan niya ay si Zephyr. Isa pa lang siyang junior sa level 7 agility. Naakit ang matandang itim na demonyo sa boses ng Panginoon ng mansyon ng mga demonyo sa lupa. Sumulyap siya ng may pagtataka kay Zephyr at malamig na sinabi. Matandang halimaw, maaaring hindi ganoon. Baka maitim na kabayo ito. Mayroong kakaibang karelagan sa mga mata ng Panginoon ng Earth Devil Mansion habang siya ay tumatawa. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Zephyr. Dati, nakita na niya si Zephyr sa treasure auction house ng kumpanyang Skyfall sa Moonwhite City. Hindi lang talaga pumuste si Zephyr sa taong ito. Kaya naman, naramdaman niya na pamilyar lang ang boses, pero hindi niya ito nakilala. Gayunpaman, nakilala siya ng Earth Devil Mansion Lord na ito. Doon sa bahay subasta, maraming tao ang nasaktan ni Zephyr, lalo na ang batang Panginoon ng Little Dragon King Manor. Gayunpaman, ayon sa impormasyong natanggap niya, patay na ang batang Panginoon ng True Dragon. Lubos na natitiyak ng Panginoon ng Earth Devil Mansion na ang pagkamatay ng batang Panginoon ng True Dragon ay may kaugnayan kay Zephyr.